This is a demonstration of Wirecast. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam o mahahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na formal nang naghain ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating Congressman Zaldico at 17 iba pa. Ayon sa puno ehekutibo, sang-ayon ang kasong ito sa mga ebidensyang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o OICI at ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Gid ng Pangulo, hindi haka-haka at tunay na mga ebidensya ang kalakip ng pagsasampa ng kaso sa mga taong sangkot sa anomalya sa mga flood control project at sa ating bansa. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tatapusin niya ang nasimulan niyang paghahanap ng hustisya at pagpapanagot sa korupsyon at katiwalian sa mga flood control projects sa bansa. Anya, tinitiyak niya na walang magiging espesyal na pagtrato at wala silang sasantuhin sa mga sangkot sa kaso. Asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nag-deploy na ang Department of Interior and Local Government o DILG na mga tracker team para sa pag-aresto kina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 17 iba pa na sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, noong Martes pa lamang nakahanda na ang mga tracker team at agad na kumilos matapos na mailabas ang warrant nitong Biyernes. Anya, sa ngayon pinupuntahan na ng mga team ang tirahan ng mga sangkot. Bagamat hindi pa alam sa ngayon ang kinaroroonan ni Zaldico, ay pupuntahan pa rin ang lahat ng bahay niya para tingnan kung nandito siya sa bansa. Titingnan din ang mga video surveillance ng mga opisina ni Ko upang malaman kung nasa bansa pa ito sa nakalipas na 5 hanggang 6 na buwan. Kung wala na ang dating mambabatas, sinabi ni Remulla na mag-a-apply ang korte ng bread notice at kanselasyon
ekspisyon ng kaniyang pasaporte. Batay sa huling impormasyon ng DILG nasa bansang Japan si dating Congressman Zaldico. Samantala, sinabi ni Remulla na magiging hamon ang pag-aresto kay Ko kapag nagpunta ito sa mga bansang walang extradition treaty tulad ng Portugal at Malaysia o sa mga bansang walang police cooperation gaya ng Russia at China. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Formal nang isinumite ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman ang mga ebidensya nitong hawak kaugnay ng posibleng pananagutan ni former Speaker Martin Romualdez at former House Appropriation Chair ex-Congressman Zaldico sa flood control scandal. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, kasama sa dokumentong kanilang isinumite ay mga kontrata mula sa kumpanyang SunWest Corporation at Hightone. Kasama rin dito ang mga sinumpaang salaysay sa mga nagdaang Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ang lahat ng dapat managot, mananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat, sabi ng Pangulo ito, at tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin, base lang po sa ebidensyang ating makakalap kung saan po tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Payag ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inilabas na ng Sandigan Bayan ang mga korteng hahawak sa mga kasong graft at malversation laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, ilang opisyal ng DPWH Region 4B at mga miyembro ng Board of Directors ng SunWest Corporation. Sa official website ng Anti-Graft Court, makikita ngang isa sa mga kaso laban kay Ko ay nai-raffle sa 7th Division na pinamumunuan ni Associate Justice Lorifel Lakampahimna. Isa pang kasong graft na kinasasangkutan ni Nako at iba pang respondents ay mapupunta naman sa 5th Division sa pangunguna ni Associate Justice Zaldi Trespeses. Ang malversation case naman laban sa dating kongresista at iba pang akusado itatalaga sa 6th Division na pinamumunuan naman ni Associate Justice Sara Jane Fernandez. Ito ang mga unang batch ng kaso na inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na resulta ng ilang buwang investigasyon sa flood control scandal. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, may 14 hanggang 15 kaso na ang sumailalim sa preliminary investigation ngayon kaugnay ng flood control anomaly. Sa panayam sa Senado matapos ang budget deliberations ng 2026 budget ng Office of the Ombudsman, sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na marami pang mga kaso ang maihahain bago matapos ang taon. Giniit ni Remulla na susundan lang nila ang mga dokumento at ebidensyang isusumite sa kanila. Lahat kasi ani ay dapat evidence-based dahil ayaw nila ng mahinang kaso. Hindi naman nagbigay ng tiyak na timeline ang Ombudsman kung kailan sila maghahain ng kaso kaugnay ng flood control anomaly. Sa ngayon, hindi pa nababasa ni Remulla ang rekomendasyon ng isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at sa Lunes pa ito maaaksyonan ng Ombudsman. Hindi lang naman isang tao tapos kaso na, tapos na. Hindi po ganoon. Ikakalap natin yan, mga kontrata, mga building documents. Lahat po yan, kailangan kompleto ang presentation sa korte. Ano yan eh? Ilalatag mo lahat sa korte yan para alam ng huwes na kompleto yung iyong pag-aaral sa kaso file mo. There will be more charges filed. Marami kaming file na kaso. Marami na under preliminary investigation. There are at least siguro 15 cases right now under PI. 14 or 15 cases. Ombudsman Crispin Remulla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Finance Secretary Frederick Go pinangunahan ng pagsasalin sa National Treasury ng kita mula sa public auction ng Diskaya Luxury Cars. Ang ulat mula kay EJ Lazaro. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang pagsasali ng kita mula sa public auction ng mga Diskaya Luxury Vehicles sa National Treasury, pondo na ilalaan para sa mga development project ng bansa. Ayon sa DOF, umabot sa 38.2 million pesos ang nakolekta ng Bureau of Customs o BOC matapos maibenta ang tatlong high-end vehicles ng mas mataas sa floor price. Ipinasa ng BOC kay National Treasurer Sharon Almanza ang 34.4 million pesos, katumbas ng 90% ng kabuang kita. Ang natitirang 3.8 million pesos ay ilalagay sa trust fund ng ahensya para sa gastusin ng mga susunod na auction. Personal na inspeksyon at pinangunahan ni Secretary Go ang public auction bilang pagpapakita ng mas maigting na pamamahala. Kabilang sa naibenta ang Mercedes-Benz G500 Brabus at G63 na nakuha ng Simplex Industrial Corporation at ang Lincoln Navigator L na napanalunan ng Lecentrel Jewelries. Ire-auction naman ang apat pang natitirang sasakyan matapos baguhin ang floor price. Ayon sa DOF, ang matagumpay na auction ay patunay ng transparency at tamang pangangasiwa sa mga nakumpiskang ari-arian at sinusiguro na ang pondo ay bumabalik sa publiko para sa mas malawak na benepisyo ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon ng 25 transport cooperatives para sa subsidiya sa pagbili ng modern jeepneys sa ilalim ng Public Transportation Modernization Program o PTMP. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza de Seco na ang pag-aproba sa mga aplikasyon ay bahagi ng pagpapabuti ng public transportation system sa bansa. Sakop ng mga aprobadong aplikasyon ng iba't ibang lugar sa buong bansa mula Northern Luzon hanggang Mindanao. Magbubukas umano ito ng daan para sa pagkuha ng 162 modern jeepneys. Pinapayagan ng Expanded Equity Subsidy o EES ang LTFRB sa pamamagitan ng DOTR na makipagsosyo sa mga pribado at pampublikong financial institutions upang makatulong sa mga transport operator na makakuha ng mga loan packages para sa modern jeepneys. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, bagamat isinusulong ng Council for the Welfare of Children o CWC ang proteksyon ng karapatan ng mga bata, mayroon pa rin pananagutan ng mga ito sakaling mayroong paglabag sa batas. Ito ang nilinaw ni CWC Executive Director Angelo Tapales sa panayam sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service. Sinabi nitong mahalagang tiyakin muna ang edad ng batang lumabag sa batas. Sa ilalim kasi aniya ng Juvenile Justice Welfare Act, hindi kinukulong, iniimbestigahan at kinakasuhan ng batang edad 15 taong gulang na lumabag sa batas. Binabalik ito sa mga magulang, nangangalaga o guardian at o social workers upang sumailalim sa interbensyon para mariporma ang bata, hindi na maulit ang paglabag at maibalik ang danyos. Hindi po natin sinasabi na may impunity o walang pananagutan. Siguro i-lay down ko muna kasi alam ko very sensitive tong story, itong ganitong klase mga issue. Yes. Para po doon sa mga nakikinig, hindi po ibig sabihin na kunyari may ginawang masama ang isang bata at napatunayan, walang liability. Unang-una po, merong solidary liability po ang mga parents for civil liability sa danyos na dinulot ng kanilang mga anak. Pag ang mga parents din or other adults naman ang nag-incite o nagtulak dun sa bata na gumawa ng krimen, pwede pong makasuhan din yung mga adults at maximum penalty po ang ini-impose dyan under our law, yung Juvenile Justice Welfare Act. Kailan isang 15 taong gulang na lalaki ang isinasangkot sa serye ng bomb threat sa Iloilo at isinailalim sa pagkukwestiyon ng Iloilo City Police Office o ICPO Women and Children Protection Desk. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa kaugnay na balita, bago kasuhan ng menor de edad na lumabag sa batas, kinakailangan muna itong dumaan sa proseso tulad ng diversion. Sa panayam sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Council for the Welfare for Children or of Children, CWC Executive Director Angelo Tapales, na kung ang paglabag ng bata ay may kaparusuhang pagkakulong na hindi lalampas sa 6 na taon, maaari itong sumailalim sa diversion. So yung diversion, ano po yan? Iba't ibang klaseng steps din po. Merong restitution ng danyos, merong parang counseling, merong kung ano-anong technical training at mga pag-reach out sa bata para hindi na niya ulitin. And pag hindi po siya nag-respond at talagang hindi na correct, dun po tumutuloy yung kaso o tumatakbo na yung kaso. Policy, sinasagawa ang mga programa ng diversion sa mga bahay pag-asa at kadalasan tumatagal ng 1 taon. Binubuo ang programa ng restitution of property, reparation of damage, indemnification, written o oral apology, counseling, training at seminars hinggil sa values formation. Dagdag ni Tapales, sa mga pagkakataong bigong maging epektibo ang diversion program, saka pa lamang gugulong ang kaso at magkakaroon ng liability. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dalawang gusali na pabahay project sa lungsod ng Navotas natapos na. Si Ray Ferrer sa report. Natapos na ang konstruksyon ng 2 limang palapag na low-rise building na pabahay project sa Navotas City. Ang proyekto ay inisyatiba ng Department of Human Settlements and Urban Development at National Housing Authority sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, ang natapos na gusali ay may 120 residential units. Kabilang ito sa Nabutaas Homes 5 Phase 2 project sa Barangay Tansawan para sa informal settler families na nakatira sa high-risk area sa lungsod. Inilaan ng Navotas City Local Government Unit ang 56,000 square meter property para pagtayuan ng housing project ng pamahalaan. Plano itayo sa lugar ang 24 na low-rise building na kasya para sa 1,440 informal settler families. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Asahan na mas maayos at mas mabilis na pagdaan ng mga biyahero sa NAIA pagpasok ng Desyembre dahil sa activation ng mga bagong immigration o e-gates at Terminals 1 at 3. Inilagay ang mga e-gates sa ilalim ng Automated Border Control System na pinapatakbo ng Bureau of Immigration o BI at pinapagana ng Amadeus. Gagamit ito ng passport scanning at facial recognition para mapabilis ang proseso sa arrivals at departures. Una nang bubuksan ang initial set ngayong Desyembre habang inaasahang makukumpleto ang rollout sa unang bahagi ng susunod na taon. Galing ang pondo sa NAIA Infra Corporation na NNIC at isinagawa ang pag-install kasama ang Bureau of Immigration o BI. Ang mga e-gate ay idadagdag sa kasalukuyang biometric check-in, pre-security at boarding systems na unti-unti nang ipinapatupad sa paliparan. Mahalaga ang nasabing modernisasyon lalo na sa ngayon na higit 50 milyon na pasahero ang nagtutungo sa NAIA kada taon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Environment and Natural Resources o DENR, National Capital Region o NCR, nanawagang iwasan ang paglalagay ng mga Christmas lights sa mga puno ngayong Kapaskuhan. Magbabalita si Mary Rose Rosero. Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region o DENR-NCR sa publiko na iwasan ang paglalagay ng Christmas lights sa mga puno ngayong Kapaskuhan.
Ayon sa DNR-NCR, isang hakbang ito para maiwasan ang mga aksidente, sunog at pagkasira ng ating urban greenery. Ipinaliwanag ng ahensya na ang pagbalot ng ilaw sa mga puno ay maaaring makasakal sa mga sanga at puno. Dumidikit ang wires at plastic nito na maaaring magdulot ng sugat sa puno at posibleng maging daan ng impeksyon o pagkamatay nito. Maaari ring makagulo ang liwanag mula sa Christmas lights na sa natural na aktibidad ng mga ibon, insekto at iba pang hayop na umaasa sa puno bilang tirahan. Isinusulong ng ahensya na ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kapwa kundi pati sa kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Balita sa Ibayong Dagat, 20 marinong Pilipino ang inaresto ng Drug Enforcement Agency ng Nigeria nitong Biyernes. Ito ay matapos sila makita ng di umano hindi bababa sa 20 kilo ng cocaine. Sa ulat ng Agence France Press, sakay ang mga Pinoy seafarer ng barko mula Brazil patungo sa pangunahing daungan ng Lagos. Ayon sa National Drug Law Enforcement Agency ng Nigeria, nakuha nila ang cocaine sa ilalim ng kargamento ng barko. Sinailalim na sa kustodiya ang mga Pinoy para sa investigasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. This is a demonstration of wire. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 300 pamilya sa lungsod ng Tuguegarao inilikas dahil sa baha matapos makaranas ang lungsod ng ilang araw na pag-uulan dulot ng shear line. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tuguegarao. Iga 370 nga pamilya sa ngaw iga ta evacuation center ira mabalin nga mabaha iagibalayat da gafuta pakooran tapigaga aggaw ta syudad na Tuguegarao gafuta shear line ta dato sa City Disaster Risk Reduction Management Council na Tuguegarao iga 1,223 na pamilya inaapektaran ta shear line irayaw ay nagafuta 19 nga barangays na syudad ikagurugan na kagabi na patumpal ni Mayor Marla i-forced evacuation gafuta makatutudlo idanom Takagyang River. Nadeta na yaw in 9.2 meters at anang 9 meters na critical level na yaw. Insigida nga nungufo ni PNP, Philippine Coast Guard, BFP, Andre Philippine Army tapeno ma-evacuate ira inapektaran nga pamilya. Insigida gama nga nayawatan ta food packs ina-evacuate ira nga apektado nga pamilya. Yata ni balita nagafuta syudad na Tuguegarao yaw si Dina Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. Department of Migrant Workers o DMW pinayuhan ang mga mamamayan na huwag basta magtiwala sa mga recruiter na nagbabahay-bahay. 20 taga-Cordillera biktima ng illegal na recruitment patungong Japan. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Wala ang Department of Migrant Workers Cordillera Administrative Region iti publiko may naig iti maatap ng illegal a recruitment activities apakairamanan ti may samanagan Sheena May Martinez Canlas ken tinadumapay a kakaduretoy sigon iti DMW saan a lisensyado ken awanan otoridad ni Canlas nga ag-recruit para iti overseas employment ni Canlas ket mapapati a residente ti Antipolo ken nakabase sa Jepagilian a Japan. Impablaak ti DMW card nasurok 20 nga individual tinagturong iti opisina da kalpasan a na-recruit da nga agturong sa Jepagilian a Japan para iti naduma-duma a trabaho kas domestic helper, factory construction worker ken hospitality sector. Base itinasao nga ahensya agarop sa gasod 50 a Cordillerans ti biktima ken sumagmamanaw kadagitoy ket nagturungan iti opisina iti National Bureau of Investigation. Napasamak tinasao a recruitment iti bulan ti Hulyo agingga na Setyembre iti agdama atawan. Dumanon iti 150,000 agingga na 200,000 ti naibayad dagiti biktima iti recruiter. Manipod ito'y syudad iti Baguio, siyak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Kapulisan nagbigay suporta sa paglilinis sa paaralan sa Catanduanes na nasalanta ng Super Typhoon Uwan. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagpaabot nin suporta ang Catanduanes First Provincial Mobile First Company sa Agban National High School para sa ginibong programang bayanihan sa Agban. Ubeto kanduang aldaw na aktibidad na linigan ang mga nawalat na debris. Daga asin iba pang mga nakaulang nakausakan landslide na nakaapekto sa senior high school campus nga ni masyerto ang seguridad kan mga estudyante asin makabuelta sa normal ang operasyon kan klase. Katakod kay ini nagtagama ang kapulisan ning dagdag na puwersa asin tabang logistikal nga ning maparika ang mga pigigibong paglilinig. Sigon sa PMFC, patunay ini kan matibay na koordinasyon sa pagultanan kan sektor nin edukasyon asin kapulisan sa pagsulong kan seguridad asin katatagan kan komunidad. Nagsasalamin man subot na nasambitan ang aktibidad sa diwan nin bayanihan asin pagkakasararo kan manlain-lain na sektor sa padagos na pagbangon kan komunidad gikan sa danyos na pigwalat kan nakaaging kalamidad. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Rosie Nieva. Iloilo Festivals Foundation Incorporated o IFFI puspusan ang paghahanda para sa Dinagyang Festival 2026. Mag-uulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Nagapadayon ang pagpanghanda sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI para sa mga aktibidad sa palabuton nga Dinagyang Festival 2026. Suno kay Professor Eric De Venagracia, Festival Director sang IFFI, nanginbalasihan nila sa pagpili sa mga aktibidad amo ang tatlo ka I's. Ini amo ang innovation, inclusion, kag being an Ilonggo. Lakip sa ilang nga pagbago ang paglimita sa performance areas sa Dinagyang Tribes Competition sa duha ka judging area sa Iloilo Sports Complex kag Iloilo Freedom Grandstand. Mas ginpabarato man sang IFFI ang presyohanay sa Dinagyang tickets nga mahimo na mabakal halin 500 pesos to 3,000 pesos. Lauman man ang world-class kag level up kay Dinagyang Food Festival sa downtown area. Ang selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026 may tema nga bugay sang Ginoo, bugal sang Ilonggo. Lakip sa mga balantayan ng Grand Religious Sadsad kag kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Samtang hiwato naman sa Desyembre 16 ang pamukaw sa Dinagyang Festival. Mula sa Iloilo, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Emmy Santiagudo. Davao City Philippine National Police handa na sa Pasko Fiesta sa Davao 2025. Narito si Armando Feniquito ng RP Davao. Handam na ang Davao City Police Office o DCPO alang sa pagbantay sa tinuig na Pasko Fiesta sa Davao na magsugod karon Nobyembre 27. Sagi pahiga yung media briefing sa Royal Mandaya Hotel gibutyag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon nga anaa sa sobra 16,000 ka mga personahe ang ipakatag alang sa tanang aktibidad sa Pasko Fiesta. Sumala ni Caballero Tuazon nga ang maong ihap gilang kuban sa mga police auxiliary o force multipliers wala pa'y labot ang ubang law enforcement o security teams nini. Madod sa opisyal nga hugot nga seguridad ang ilang ipatuman ilabi na sa mga lugar sa mga aktibidad busa mi hangyo kini sa publiko ilabi na sa mga mananaw nga muhatag sa ilang kooperasyon labaw na sa inspeksyon sa mga gamit o dili pagdala o mga ginadiling butang. Tawag lang yun nato ang tanan nga mag-cooperate ma'am no nga kung unsa may mga safety protocols nga ato ang implement during the Pasko Fiesta events ato lang ato mano nagdili nato kanang lalison ang mga PNP personnel and other uniform personnel kung magkandak sila og kanang inspection. Submit yourself for inspection and after ana okay na ang tanan ang kay ato ang gitinguha lang gyud diha is walay mahitabo nga mga insidente sulod sa mga areas nga naay mga activities for the Pasko Fiesta celebration. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Armando Feniquito. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito po muna ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements.
Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nakolekta na ang pamahalaan ng halos 7 bilyong piso mula sa 12% value-added tax o VAT sa digital services ayon yan sa Department of Finance. Malaking tulong ito sa kita ng gobyerno sa gitna ng mabagal na paglago ng ekonomiya at investigasyon sa mga katiwalian. Batay sa datos ng Bureau of Internal Revenue o BIR, 6.57 billion pesos ang nakalap mula nang ipatupad ang digital VAT noong Hunyo. Sa kabuuan, 2.78 billion pesos ang mula sa mga non-resident digital service providers hanggang Oktubre 23. Samantala, umabot sa 3.79 billion pesos ang final withholding VAT mula sa business-to-business transactions hanggang Setyembre 25 na karamihan ay nagmula sa mga dayuhang platform. 3.77 billion pesos ang ibinayad ng pribadong withholding agents at 5.85 million pesos mula sa mga ahensya ng gobyerno. Sakop ng batas ang 12% VAT sa mga dayuhang platform gaya ng Netflix, Spotify, Amazon at Lazada. Ayon kay John Paulo Rivera ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, nagpapakita ito ng mas mataas na digital consumption, mas maayos na compliance ng mga rehistradong platform at mas mahigpit na pagbabantay sa cross-border providers. Inaasahan din ni dating BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na aabot sa 10 billion pesos ang makokolekta ngayong taon, higit sa 3.62 billion pesos na paunang target. Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 21.37 billion pesos sa taong 2026, 22.81 billion sa 2027 at 23.41 billion pesos sa taong 2028. Naniniwala ang mga analyst na maaabot ang 10 bilyong pisong layunin dahil sa tumataas na gastos sa teknolohiya at mas malakas na compliance. Dagdag pa ni Rivera, maaring tumaas pa ang koleksyon dahil sa holiday e-commerce activity. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, mariing tinutulan ng Department of Finance ang panukalang ibaba ang value-added tax o VAT mula 12% sa 10% na anilay magdudulot ng higit 1 trilyong pisong pagkalugi sa kita ng gobyerno pagsapit ng taong 2030 at sisira sa plano ng fiscal consolidation. Sa position paper na isinumite sa House of Representatives noong Oktubre 22, sinabi ng DOF na ang House Bill No. 4302 ay magreresulta sa tinatayang 339 billion pesos na taunang lugi mula 2026 hanggang 2030.
Nilagdaan ni dating Finance Secretary Ralph Recto, binigyan diin ng papel na lalawak ang fiscal deficit, maapektuhan ang kakayahang magbayad ng utang at posibleng bumaba ang credit rating na magtataas ng gasto sa pangungutang. Tinatayang aabot sa 1.694 trillion pesos ang kabuang lugi sa 5 taon, kabilang ang 1.1 o 1.11 trillion pesos para sa Bureau of Internal Revenue at 583.6 billion pesos para sa Bureau of Customs. Ayon sa DOF, ang pagbaba ng VAT ay magpapabagal sa pagbawas ng debt ratio at mag-iiwan sa ekonomiya na mas lantad sa fiscal shocks. Ang VAT na unang ipinatupad noong 1988 at tinaas sa 12% noong 2005 ay bumubuo ng 26.5% ng kabuang koleksyon ng buwis at 29.9% ng kita ng gobyerno. Gate ng DOF, ang VAT ay maasahan at mahirap takasan at lumalago kasabay ng ekonomiya. Bagaman iginit ni Batangas Representative Leandro Antonio Leviste na regressive ang VAT, sinabi ng DOF na karamihan sa binibili ng may hirap ay VAT exempt, kaya't mas makikinabang ang mayayamang pamilya sa pagbaba ng rate. Dagdag pa nito, hindi otomatikong bababa ang presyo ng bilihin o tataas ang competitiveness dahil sa mababang VAT efficiency ng bansa at maraming exemptions. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na ilang dayuhang kumpanya ang nagbabalak ng mamuhunan sa Palawan Mega Ecozone o PMEZ na naghihintay pa ng proklamasyon ng Pangulo bago simulan ang pagpapaunlad. Ayon sa pahayag ng ahensya, nakikipag-ugnayan na ito sa mga potensyal na mamumuhunan para sa inaasahang pinakamalaking ecozone sa bansa. Binanggit ni PEZA Director General Tereso Panga ang interes mula sa mga kumpanyang may kumpletong supply chain na nagpapakita ng potensyal ng ecozone bilang sentro ng export. Kabilang sa mga interesadong mamumuhunan ang Charoen Pokphand Group ng Thailand na may negosyo sa agrikultura, pagkain, retail, telekomunikasyon, parmasyotika at pananalapi. Binanggit din ng PEZA ang interes mula sa isang Taiwanese aqua farm operator at isang kumpanyang mula Peru na kilala sa Global Stevia brand. Sa lokal na antas, isang exporter ng produktong mula sa niyog at isang power generation firm ang nagpahayag ng intensyon. Nakita ng PEZA ang PMEZ bilang magnet ng bagong pamumuhunan na magpapasigla sa kalakalan sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP-EHAGA. Ang Ecozone na isang proyekto kasama ang Bureau of Corrections ay gagamit ng 28,000 ektarya mula sa Iwahig Prison and Penal Farm kung saan 4,000 ektarya ang naitalagan na para sa mga pagpapaunlad. Tinatayang lilikha ang proyekto ng hanggang 480,000 direktang trabaho, palalakasin ng lokal na produksyon at paigtingin ang ugnayan ng industriya. Ayon kay Panga, magiging gateway ang PMEZ para sa pamumuhunan at magpapatibay sa kompetitibong posisyon ng Pilipinas sa ASEAN. Dagdag ng PEZA, tumaas ng 42% ang investment approvals sa 175.37 billion pesos mula Enero hanggang Oktubre na sumasaklaw sa 243 proyekto at halos 60,000 trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Of Wirecast. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala,
antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Wirecast. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Isa sa mga bentahe ng pagkakaroon ng malalim na talent pool ay ang pagkakaroon ng mga handang pamalit kapag may manlalarong nasusugatan. Ngunit ang dami ng pagpipilian ay nagdudulot din ng hamon dahil kailangang bawasan ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang 18-man roster para sa Final 12 na lalaban sa Guam sa Nobyembre 28 para sa unang window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Naiwan na lamang sa 15 ang koponan matapos hindi makasama sina Ange Kouame, Kai Soto at Calvin Oftana. Si Kouame, ang naturalized player, ay papalitan ni Justin Brownlee habang sina Soto at Oftana ay nagpapagaling pa mula sa injury. Binanggit din ni Cone na lahat ng manlalaro ay mahalaga pa rin sa programa kahit hindi makasama sa window na ito. Iaanunsyo ang final roster bago bumiyahe batay sa resulta ng closed-door training sa Inspire Sports Academy. Ayon kay Cone, may ilang obvious na pasok na at hindi na kailangang banggitin. Kabilang sa orihinal na 12, sina Junmar Fajardo, CJ Perez, Scotty Thompson, Chris Newsom, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Kevin Kembao, AJ Edu at Carl Tamayo. Nasa pagpipilian pa rin sina Japeth Aguilar, Troy Rosario at RJ Abarientos habang sina Quentin Miliora Brown at Juan Gomez Diliano ay bagong dagdag na naghahangad makapasok. Naniniwala si Cone na bagamat mahirap ang proseso, ipinapakita nito ang lakas ng pool at ang pagpapatuloy ng programa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ni Carl Eldrew Yulo ang malaking potensyal magkatapos sa kung siya'y nagtapos sa ikawalong pwesto sa individual all-around final ng 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships na ginanap sa Newport World Resorts sa Pasay City nitong Sabado. Nakakuha ang 17 anyos na Pinoy gymnast ng 78.731 points sa 6 na aparato at nagtapos sa likod ni na Arseny Dukno ng Russia na nagwagi ng ginto, Mao Ojima ng Japan na nakakuha ng pilak at Yang Lanbin ng China na nag-uwi ng tansong medalya. Pinakamalakas ang naging performance ni Yulo sa floor exercise kung saan nakapuntos siya ng 14.3 para sa ikalawang pwesto. Nagtala rin siya ng ikasyam sa pommel horse. Ang iba pa niyang resulta ay 13.066 para sa ikasampung pwesto sa horizontal bar, 13.466 points para sa ika-14 na pwesto sa vault, 12.833 para sa ika-14 sa parallel bars at 12.066 para sa ika-17 sa steel rings. Malaking pag-angat ito mula sa ika-15 pwesto sa qualifications noong Nobyembre 20.
Nakaschedule si Yulo na lumaban para sa medalya sa floor exercise, vault at horizontal bar sa Nobyembre 23 at 24. Samantala, pinangunahan ni Ducno ang kompetisyon matapos manguna sa floor exercise, pommel horse at parallel bars bukod pa sa ikalawang pwesto sa vault. Si Ojima naman ay umangat mula ikatlo sa qualifications tungo sa ikalawa sa final matapos makapagtala ng top 3 finishes sa pommel horse, steel rings at parallel bars. Ipinakita ni Yulo ang kanyang potensyal bilang isa sa mga bagong bituin ng Pilipinas sa gymnastics na may tsansa pa ring makakuha ng medalya sa susunod na laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakita ng determinasyon ang De La Salle University mula sa 16-point na pagkakabaon upang talunin ang University of the Philippines 87-82 at patatagin ang kapit sa ika-4 na pwesto sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong Sabado. Sa huling minuto, nagpakawala ang Green Archers ng 14-4 run na pinangunahan ni Jacob Cortez, Voris Marasigan at Earl Abadam upang makuha ang 85-78 abante. Sapat na yon upang pigilan ang huling pag-alsa ng UP na tinapos ni Jerry Abadiano sa isang tres at tapusin ang 6 na sunod-sunod na panalo ng Fighting Maroons habang winakasan ang 3 magkakasunod na pagkatalo ng Lasal. Umangat sa 7-6 ang kartada ng Taft-based squad, pinatatag ang tsansa nito sa Final Four at lumapit sa University of Santo Tomas na may 7-5 record sa ikatlong pwesto. Naiwasan din ang siksikan sa ika-4 na pwesto kung saan nakikipag-agawan pa ang Far Eastern University, Adamson University at Ateneo de Manila University. Tinapos ng reigning champion UP ang eliminations na may 10-4 kartada na nagbigay daan sa National University para makuha ang top seed. Kompleto rin ang sweep ng Lasal laban sa finals tormentor nito noong nakaraang season matapos silang manalo 72-69 noong Oktubre 19. Pinangunahan ni Marasigan ng Archers na may 17 puntos, 3 rebound at 2 assist habang sina Abadam at Cortez ay may tig 14 na puntos. Sa panig ng UP, sumabog si Noy Remogat ng 25 puntos habang si Francis Nyoroka ay may 14 bago ma-eject. Nagambag naman ng tig 12 puntos sina Abadiano at Gani Stevens. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente
upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Showing na sa darating na November 26 ang comeback movie ni Richard Gomez under Rain Entertainment. Ang tagal din pala niyang namahinga sa pag-arte dahil ang last movie niya ay ang pelikulang 3 Words to Forever kung saan kasama niya dyan sina Sharon Cuneta at Catherine Bernardo noong taong 2018. So 7 years na pala. Ang major consideration ni Goma upang balikan ang pag-arte ang kwento ng Savage Land na comeback din sa pagdidirect ni Lino Cayetano na tulad ni Richard ay pinasok din ang politika. At kailangan na mapanood ang pelikulang ito dahil umiikot ang kwento sa nagaganap sa ating bayan. Kaya't natanong ng entertainment press si Congressman Richard kung magpapa-block screening ba siya ng pelikulang ito sa mga kongresista. Quote-unquote, dapat lang mapanood ito. We have to see what's happening outside but I'm very sure alam ng mga congressman ito. We represent mga cities, things like these, it really happens in most of their places. So kapag napanood nila ito, makaka-relate sila for sure. Yan ang sabi ni Congressman Richard na talagang nag-action dito bilang isang pulis na kinakailangang gawin ang mga bagay para sa tungkulin at bilang isang magulang. Kakausapin niya raw ang mga kapwa niya kongresista upang panoorin ang pelikula. Aminado naman ang award-winning actor na mahirap ang ginawa niya sa pelikula. Quote-unquote, saka yung wala kang pakialam sa look mo, yung pawisin ka, yung marumi ka, yung nainitan, nakaganon. It's different eh. Yan ang kwento ng kongresista ng Leyte na naghahanda na rin sa kanyang laban sa SEA Games. Ang tanong, nanibago ba si Goma? Quote-unquote, hindi naman. That's really part of the character. Nagtanong din sa kanya ang entertainment press kung nag-exercise o kinailangan bang mag-exercise ni Congressman Richard para rito o hindi na. Quote-unquote, no, I just came in. Oo, kita nila yung dad bod, ganon. Sabi ni Direk, sakto yan kapag sumobra, kapag naging macho, kasi you're retiring policeman Lahat ng retiring policeman na makita mo, ganun Huwag na tayong sumama sa gulo, okay na yan. Di ba parang ganun Yan ang sabi niya sa press. At aminado naman si Congressman Richard na napagod siya sa mga action scene. Sinabi rin niyang talagang kinalawang ang acting niya dahil nga sa tagal niya hindi siya nakagawa ng pelikula o teleserye. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, speaking of actor turned politician dahil tiyak na matutuwa ang kapamilya matinee idol na si Daniel Padilla sa tinuran ng kanyang tiyuhin. Walang iba kundi si Senator Robin Padilla na sa kanya niya ipapasa ang titulong bad boy sa show business. Quote-unquote, kung meron man akong ibang pagpapasahan ng bad boy title, ay walang iba yun, kundi sa pamangking kong si Daniel. Yan ang diretsahang pahayag ng senador sa kanyang recent contract signing with Viva, ang kanyang orihinal na home studio noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya noong dekada 80 at gumawa sa kanya bilang isang action star. Quote-unquote, si Boss Vic ang showbiz father ko at sa kanya ako nagsimula at siyang gumawa sa akin bilang si Robin Padilla. Ang tinutukoy dyan ni Senator Binoy ay si Boss Vic Del Rosario. Sabi pa nga ng senador, quote-unquote, hindi ko naman siguro ito mararating kundi dahil kay Boss Vic at sa Viva.
Kung matatandaan ay lumagda si Senator Robin Padilla ng 5-picture contract at una na rito ang part 3 ng kanyang classic hit movie na Bad Boy noong 1990 na sinundan ng sequel nitong Bad Boy 2 noong 1992. Ang unang Bad Boy ay pinamahalaan ng yumaong actor-director at award-winning actor na si Eddie Gutierrez, habang ang sequel ay idinirect ni Bebong Osorio, both under Viva Films at parehong pumalo ng husto sa box office. 33 years later, ngayon 2025, ay balik si Binoy, si Robin, sa paggawa ng ikatlong franchise ng kanyang action drama movie, ang Bad Boy 3 under Viva Films na pamamahalaan ni Enzo Williams na dumirect na idinirect siya si Robin sa kanyang 2014 historical action film na Bonifacio ang unang pangulo. Ayan, naaalala, quote and unquote, naalala ko si Direk Eddie Rodriguez. Ayan, Rodriguez po. Kay Direk Enzo Williams na parehong malumanay mag-direct sa set. Ayan, so si ang director, ang Eddie na tinutukoy is si Direk Eddie Rodriguez po. Ayan, correction. Pagtatapos ng Bad Boy 3, o pagkatapos ng Bad Boy 3, ay isusunod naman ni Senator Robin, ang part 2 ng mega hit movie nila ng megastar na si Sharon Cuneta, ang Maging Sino Ka Man, na ipinalabas sa mga sinehan noong February 14, 1991. Tulad ng Bad Boy 1, ang Maging Sino Ka Man ay pinamahalaan din ng yumaong actor-director na si Direk Eddie Rodriguez. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kay Susan Aison at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports at syempre para sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Bago po tayo matapos sa programa, nais po namin i-anunsyo na kasalukuyan po tayo nakararanas ng technical issue sa ating Wirecast, Hinihingi po namin ang inyong pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. This is a demonstration of Wirecast.